Hello guys, good evening. By the way, andito tayo ulit ngayon. So this is the JPBA JSD development. Okay, so as of now, so magkakaroon po tayo ng demonstration sa ating ginawang system. So sisimulan po natin yan sa receiving orders. Okay, so let's do it. So, dito po sa receiving order, so makikita nyo po dito, meron po tayong left interface. So, itong nandito. Tapos, meron din po tayong right interface. So, diyan. So, dito po sa right na ito pong dito, nakikita po natin dito yung lahat ng item or stocks na meron tayong nilagay sa ating system. So, yung nakikita nyo po dito, ito po yung stocks na meron sa store. So, meron po tayong warehouse, meron din po tayong store. So, ito pong nakikita natin dito sa receiving order. Ito po yung mga item na nasa loob po ng store. Okay. So, dito po nakikita po natin. So, dito po yung barcode. Andito po yung name ng product natin. Ito po yung brand. Ito po yung size niya kasi meron po tayong binibenta with different sizes. So, nakadepende po sa sizes. And ito po yung quantity. So, kung makikita po dito, by box, by pieces. Bakit siya by box? Kasi binibenta natin siya by box. Ito naman, binibenta natin siya by pieces. So, pwede po natin itong i-adjust dun po sa inventory. So, as of now, dito po tayo. So, ito naman po yung price natin. Ito po yung sale price. So, ito yung presyong nilalagay natin kung magkano natin binibenta yung item sa store. Okay. So, dito makikita nyo po, meron po tayo tong search field dito. So, dito po natin sinesearch yung mga item na hinahanap natin para ma-order po at mailagay sa transaction account ng ating customers. So, dito po, before po tayo makapili ng item, kailangan po nating iset required. So, ni-required ko po dito yung pag-set ng customer name at saka yung number. Itong number na to, ito po yung waiting number niya pag maramihan ang bumibili. So, by numbering po sila. Pero kung gusto niyo naman pong tanggalin yung, yung required na lagyan ito, pwede lang din. Pero as of now, ni-required ko po siya. So, tignan po natin Kung hindi wala po itong laman, automatic, kung i-click na natin. Kasi kung mag-order na po si customer, ang gagawin po natin is i-click natin yung barcode. So, for example, si Medical. So, ayan nakikita po natin. So, kung gusto mo siyang ilagay dito para orderin na ni customer, ang gagawin mo po is i-click mo lang ito. So, kung makikita nyo po, nagwa-warning kasi required nga po. So, ilalagay na lang natin si sample. Okay. Tapos, okay, sobra ng P. Tapos dito naman, lagyan natin si number 1. Okay, customer number 1. Yung address po, depende na kung gusto nyo ilagay o hindi. Yung transaction number, auto-generated po yan. So, ngayon, balik tayo dito sa search. So, medical. Ayan. So, pwede na natin i-click to. Pag-click mo, ayun, pasok na. Andito na si medical, meron ng isa. So, example, magbibili pa siya ng iba, like Pepsi, itong nandito. So, i-click mo na lang ito. Ayun, meron ng isa. And then, kung tanungin mo siya, ilang medical, click mo lang to, lagay mo 10. Then, submit. Okay, no need to close kung meron ka pang papalitang ibang product. Ang gagawin mo lang is i-click mo na lang. So, mapapansin mo dito, mag-iiba yan. So, i-click mo to. Ayun. So, nag-iba na. So, depende lang kahit di mo na i-close yan. So, yan. So, pwede lagay mo like 5. So, submit mo na. Then, close. Then, kung example nagkamali ka, gusto mong tanggalin, ay hindi pala siya bibili ng 12 ounce. So, i-X mo lang. So, matatanggal yan, babalik ulit sa inventory. So, example, palmolive na yung bibilhin niya. Yan. Tapos, click natin to. Tapos, ilagay natin, let's say, 8. Okay, sasubmit na natin. Then, just close. So, that's it. So, kung makikita nyo po, para ma-sure tayo, i-add natin So, 120 plus 48. Ang total po niyan is 168. So, yan. Accurate po talaga yung counting ng system natin. Kung napapansin nyo po dito, automatic po siya nagbigay ng transaction number. So, yan po. Tapos, may time din po tayo kung anong nag-start yung pagsuserve sa customer. Okay. So, now, ang gagawin nyo na lang po is i-cash receipt. So, example, binigay ni customer sa'yo is 170. So, 170 ilalagay mo. So, what if nilagay mo is less than 168? So, pag nilagay mo, let's say 167, so,
kung tutusin kulang short ka. So pag sinubmit mo yan, magbibigay yan sa'yo ng error. Ang sasabihin niya is, error, cash receive is not enough. So hindi sapat yung binigay ni customer. So babalik ka lang dito sa transaction mo. So what if wala kang nilagay? Nag-submit ka lang agad. Okay, error na naman. Please insert cash receive. O, kailangan talaga may laman. Bawal walang laman. Ngayon, pag nilagay mo naman ng 170, sabihin natin na buo yung pera niya, wala siyang saktong 168, so 170. So, isasubmit mo na, yon, moving to payout. So, ibig sabihin, sakto. So, wala talagang mangyayaring dayaan dito kasi yung naka-full validation po yung system natin. So, ang gagawin na lang talaga nila is mag-input ng mag-input. Yon, okay. So, nawala na yung transaction. Mapupunta na yon siya sa cashier. Ngayon, dito pa rin tayo sa receiving order kasi meron pa siyang ibang pictures like sample validation ng inventory. So, gagawa ulit tayo ng isa pa. Lagay natin sample 2. Okay. Sample 2. So, customer number 2 na naman to. Tapos, lagyan natin ng, okay, yan, ng isang item. Ngayon, itong papakita ko naman sa inyo, ito po yung validation when it comes sa inventory. Kasi baka naman po magulat kayo na wala na palang stocks, bakit na-order pa? So, hindi po yan pwede dito sa system natin dahil magbibigay po siya ng warning. So, ngayon, kung mapapansin nyo po, tatanggalin ko po ulit to ito, tas new step, okay. So, tingnan nyo, kung napansin nyo, wala nang item, pero andito pa rin yung transaction. Okay, kasi nga, kailangan i-cancel. So, pag cancel po yung pipindutin natin, mawawala talaga yung transaction. O yan, transaction has been canceled. So, yun, mawawala talaga siya. So, balik natin si sample 2. Okay. So, number 2. Yan. Tapos, yun na, pipili tayo ulit. So, ito naman, tignan nyo $100. So, tulad nga ng sinabi ko sa mga previous video, na pag-click mo pa lang or pag-select mo pa lang kay item, automatic nagbabawas na siya ng isa. So, pag order mo pa lang, meron na siyang isang nilalagay dito sa order. So, andyan na. Ito yung price. Ito naman yung quantity. So, kung makikita mo, yan So, 99 na lang. Tapos dito, 1 na. So, yun. Na ngayon, next is, kung magdadagdag ka, i-click mo ito. Ngayon, 99 na lang tong nandito. Yung isa is nandito. Ngayon, meron kang total of 100. So, saan mo titignan yung maximum amount na pwede mong ipa-order kay customer? Dito mo lang titignan. So, titignan mo dito ay 100 lang yung pwede kong iligay na max. So, what if sumobra ako? Nalagay ko 101. Okay, submit mo. Walang mangyayari. Hindi ka i-allow ni system nang maglagay ng over sa laman ni inventory. Kasi kailangan talaga natin gawin yan para hindi po magkaroon ng kapalpakan pagdating sa inventory report natin. So, lahat proper monitoring. So, hindi ka magkakaproblema kung iiwan mo yung negosyo mo, basta as long as na ini-input talaga nila kay system. Okay, now, so what if nilagay ko 100? So, 100 tabla. So, ibig sabihin walang matitira. Ano yung mangyayari? So, pag submit mo, yun. Andito na si 100, i-close mo to para makita natin. So, andito na si Newsep 0 na yung quantity niya. So, hindi mo na siya magagamit. Walang-wala na yan. O, ipapakita ko try ko i-submit to. Let's say 1,100 ang binigay ng customer. So, isa-submit ko to. So, ibig sabihin, yun. So, wala na. Kung gagawa ka ng another transaction, like sample 3. Okay, customer 3. Yan. So, i-click mo to, wala na. Hindi mo na magagamit yan kahit anong gawin mo. So, doon ka na sa iba. Click mo na to. So, ito hindi na talaga kasi wala na siyang stock. So, ganun po yung yung mga functionalities and validation na meron po dito sa ating receiving order. So, this is POS.js development. So, on the part 2, ipapakita ko naman po sa inyo yung function ni cashier. That's all. Have a nice night. Bye-bye.